identity is your ideology, congratulations, you've officially screwed yourself, because now it's not just an idea, now it's you. And when the idea gets challenged, you don't hear disagreement, you hear an attack. So what do? You build a bubble. A nice, soft, padded little bubble where everyone agrees with you, uses the same words, hates the same people, and claps at the exact right moments. And you will defend that bubble at all costs, even if it makes you sound incredibly stupid. Facts don't matter anymore. Logic's gone. Humor? Dead. Because admitting you're wrong would mean admitting you are wrong, and that's unacceptable. So you double down, louder, angrier, dumber. And that's how you end up defending nonsense like it's sacred scripture, not because it's true, but because without it, you'd have to actually develop a personality. Pansin nyo ba na yung mga kulay-kulay sa politika, yung mga grupo-grupo, feminism, socialism, yung mga LGBT, yung mga geng-geng, yung mga tropa-tropa na yan, ginamit nila yung ganyang klaseng grupo para proteksyonan yung mga sarili nila towards other ideas, especially the truth. Kahit sa social media, 'di ba? Yung mga forums na yan, yung mga grupo-grupo na yan, yung mga mods, hindi sila magdadalawang isip na ikik ka sa grupo dahil lang sa may iba kang opinion at hindi nila kayang kontrahin yung opinion mo aside from mag-ad hominem sila, tawagin kang bobo, tanga, inutil, 'di ba? Yun na yung best na argumento nila and kakaganon nila, kakaprotekta nila doon sa bubble nila, hindi nila na-realize na lahat na sila magkakapareho ng utak, magkakapareho ng opinion, magkakapareho ng sentimiento, ideas. And hindi na nag-grow kasi wala nang challenge yung mga grupo. Hindi na na-challenge yung utak nila na magkaroon ng ibang idea. Ginawa na lang nila yung grupo na yun as a safe haven to feel good about themselves dahil magkakapareho sila. Alam mo yung para silang humarap sa mga salamin at kada gagawin nila yon tuwang-tuwa sila dahil lang nakikita nila sa bawat membro ng bubble, grupo, yung mga kani-kanilang sarili. Wow! How narcissistic could it get? Kaya para sa akin, ang isa sa red flag ng kung anumang grupo yan, red flag ng kung sino mang influencer yan, pag ayaw nila na may kumukontra sa kanila dahil unang-una hindi nila kayang depensahan yung idea nila at yung idea nga nila ginawa na nilang pagkatao, kaya every time na may sasabihin kang hindi maganda doon sa idea nila, feeling nila personal attack na yun, 'di ba? Pero ang inaatake mo lang naman yung issue, hindi yung tao. Kaya ang hirap mag-improve ng Pilipinas. Kasi every time na may criticism tayo, hindi doon sa tao, pero doon sa ginawa or sinabi, or doon sa mindset ng tao, feeling nila, ang kinikriticize natin ay yung pagkatao nila. Which is wrong. Kasi unang-una, yung pag-criticize sa ugali, sa sinabi, sa mindset, pwede mong palitan yun eh. 'Di ba? Ang problema kasi sa Pilipino, hindi nila malunok na pwede silang maging mali. Ayaw nilang magbago kasi pag naging mali sila, feeling nila mababawasan yung kredibilidad nila sa mga followers nila. Mababawasan yung pagiging amazing nila sa social media. Well, sino bang tao yung nag-umpisa na, alam ko lahat yan eh. Ba't ako magkakamali? 'Di ba? Saan ka nakakita ng ganun? Wala namang single person na hawak yung buong katotohanan, hawak lahat ng kaalaman sa buong mundo. Kasi kung nangyari, ano yan? Diyos. Kaya, mas gugustuhin kong kasama yung mga tao na nasasagad yung kaalaman ko
Kasi sabay naming masasabi sa mga sarili namin, oo nga, hindi ko alam yan. Or oo nga, may point ka. And we could go explore on different topics without feeling na inaatake namin yung isa't isa. Dahil masarap makipag-usap, masarap sabihin na ito yung alam ko. Pagkumparahin natin sa alam mo, baka may malaman ako, matutunan ako sa'yo, and vice versa, may matutunan ka sa akin. And if ever may hindi man tayo alam pareho, well and good. Let's explore. Hindi ba napakaganda ng bagay na yun? You are going to go in an adventure with that person. How awesome is that? Kesa i-declare mo na lahat na lang alam mo. Kesa i-declare mo na lahat na lang nang sabihin mo tama ka. Di ba boring yun? Kasi alam mo na lahat eh. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.